Arestado ang Malaysian national na umano'y leader ng sindikatong sangkot sa pagbebenta ng tinatawag na fake cell towers na ginagamit sa naglipa ng tech scams. Si Rod Lagusad ng PTV sa Balitang Pambansa. Arestado ang isang Malaysian national na supplier ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI Catcher sa pinagsamang operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Bureau of Immigration at National Telecommunications Commission. Ayon sa CICC, ang suspect na ituturing na isang malaking isda ay pinaniniwala ang leader ng sindikato na nagsusupply ng IMSI Catcher na siyang ginagamit sa mga tech scam. Ang IMSI Catcher ay isang electronic device na may kakayahang makapag-track at intercept ng mobile phone communications. Kasama sa kadalasang tawag dito ay ang fake cell tower o rogue cell tower. May kakayahan itong gayahin ng isang cell tower at makakonect sa mga malalapit na cellphone. Dagdag pa ng CICC, katuwang nila ang Malaysian government sa paghuli sa suspect. Until the last minute, hindi namin alam kung ano yung real identity niya. We only have a transaction that was ongoing. So happens in one of the trials, nag-appear siya, may dalang makina, pero hindi natin ma-ascertain yung true identity niya. Nagkaroon ng additional negotiations. Last night, tinitest namin. We are seeing a lot of traffic. Doon malapit kung nasaan siya. So, finally, we have him cornered. Ayon sa CICC, Oktubre pa ng nakaraang taon ng kanila nang mamonitor ang nasa likod ng supplier ng IMSI Catcher. So usually aabot ito ng siguro mga 500 meters to 1 kilometer yung radius ng IMSI Catcher na akala ninyo ay lehitimong link na pinapadala ng mga telcos o ng mga bangko or ng mga wallets kagaya ng GCash or Maya. Kasama sa indikasyon na may IMSI Catcher sa lugar ay hihina ang signal, gaya ng pagbagsak ng signal mula sa LTE o 5G sa 2G. At dito na papasok ang mga text message mula dito. Ang lagi naming sinasabi ay mag-report sa 1326 kasi yung report po ninyo nagiging actionable intelligence po siya. So kaya dito po natin na-apprehend. Ganyan din po yung nangyari noon sa mga POGO dahil sa pakikipagtulungan ng publiko. Ang panawagan namin sana ay iutusan din yung mga telco na pagbawalan muna o i-block muna lahat ng mga links. Samantala, patuloy naman ang ugnayan ng Commission on Elections sa CICC, lalo't maaaring magamit ito para magpakalat ng maling impormasyon ngayong election period. Ultimately, ang goal po natin dito dalawang bagay. Yung pong kaligtasan at kaayusan ng ating halalan. Ikalawa, yung tungkol po sa gumagawa ng ito. Alam naman natin may mga politiko at kandidato sa likod nito, kakasangkapanin nito. Habulin po natin sila, makasuhan natin sila, ma-disqualify kung kaya pa nating habulin. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang Malaysian national gaya ng paglabag sa SIM Registration Act at Data Privacy Act. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad para sa Balitang Pambansa.